tama yung sinasabi ni Attorney Michael Poa eh. Kung tutuusin, itong paggamit nitong AMLA records, bank records, BIR records at this stage of the proceedings, talagang may due process violation. Kasi tama siya, hindi pwede yung mag-aakusa ka tapos tsaka ka na mag-aanap ng ebidensya, which is what the prosecution is doing here. So tama siya, and on that basis, theoretically, pwede talagang i-void lahat itong impeachment proceedings na ito. Opo, napansin po natin na sa kabila po ng marami pang mga Q&A portion, no, ng magkapatid na Cayetano, dito po sa magkabilang panig sa prosekusyon at depensa, ay parang meron ng desisyon ang presiding officer. In fact, dito po sa naging pahayag ng tagapagsalita po nitong impeachment court ay sinasabi po, attorney, na matagal nang merong desisyon kasi matagal na rin na nagkaroon din po ng hiling na subpina ang prosekusyon, attorney. Anong masasabi at opinion niyo po dito? Wala namang, siguro mas maganda sana kung bago na desisyon, pinayagan yung mga senator judges na makapagtanong doon sa bawat kampo nung mga posisyon nila doon sa motion nga for the issuance of subpoena. Pero parang ang nangyari, and correct me if I'm wrong, Jade Dadatmara, kasi hindi ko nasusubaybayan ng yung buo ng trial sa kahabaan nito eh. So snippets lang ang nakikita natin. Ang nangyari is nung Thursday, 'di ba, nag-oral arguments ang bawat kampo, or Wednesday or Thursday last week, nag-oral arguments ang bawat kampo, tapos dinefer yung resolution to kahapon, Monday. Hindi ba? Tapos mukhang kahapon lang pinayagan yung senator judges na makapagtanong. Pero itong si presiding officer, si Senator Chis Escudero, nung binasa yung decision, parang matagal nang nakahanda. Yun ang pinag-uusapan natin dito, di ba? So, para sa akin, mas maganda sana kung bago hinanda yung decision na yan, is pinayagan munang makapagtanong yung mga senator judges katulad ng magkapatid na Cayetano. Imbis na prepare yung decision, tapos hinayaan silang magtanong, di parang wala palang bearing yung mga pagtatanong nila. Hindi ba? Pero tingin ko, wala namang kaso, pwede naman pag-usapan ng mga senator judges yung decision na binasa ni Senator Chis Escudero. And I'm sure as a collegial body, pinag-usapan nila yan over the weekend or pagkatapos nung Miyerkules or Huwebes last week. I'm sure napag-usapan nila yan at mukhang mas marami ang pabor dun sa pag-grant ng motion. Pero mas maganda sana kung nakita natin yung mga rason ng bawat judge kung bakit sila pumanig dito sa pag-grant ng motion, at sana nabigyan ng pagkakataon na makapagtanong yung mga senator judges para nabuo ng maganda yung decision on the motion. Opo, at basahin ko lang yung transcript ng press con kahapon ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Tongol, kasi nakausap siya at ito rin yung naitanong sa kanya. At ang sabi po ni Attorney ng tagapagsalita ng impeachment court, sabi niya rito nung tinanong kung ito ba'y ginawa kahapon lang or nitong weekend, nabanggit mo nga, or last week. Ang sabi niya rito, quote and quote, as I said, during the July 6th first day of impeachment, because this request of the prosecution has been already stated in their pre-trial briefs. The presiding officer, as a matter of course, was already ready to rule on the subpoenas. However, upon manifestation of House Prosecution Panel, Congressman Chel Jokno, that they have filed a renewed request for subpoena.
the resolution of the presiding officer was deferred, and it was only after the request of the defense to be given a copy of such and the senator judges asking that oral arguments be done that the presiding officer yielded to such oral arguments that have been scheduled last Monday. So basically, the main chunk of the decision of the presiding officer has already been prepared even before July 6, attorney. Medyo may katagalan na pala yung malaking chunk doon sa desisyon. Attorney, ano masasabi nyo? Yeah, wala namang problema doon nahanda si Senator Chis Escudero para sa issue na yan, di ba? Pero kung papayagan mo ang bawat panig na mag-oral arguments at papayagan mo yung mga senator judges na makapagtanong, edi sana kahit for appearances sake, 'di ba kasi at the end of the day majority wins 'di ba? Sana inayos yung order of the oral arguments and the questioning from the judges in such a way na bago na finalize itong decision on the subpoena na take into consideration yung mga pagtatanong kasi yun nga ang parang nangyari dito is parang baliwala yung mga tanong nila ng magkapatid na Cayetano kahapon dahil nga na-prepare na in advance yung decision. Pero ang isang critical dito na ang bigger takeaway ko dito is hindi nagkaroon ng botohan, 'di ba kahapon. Nag-ruling si Senator Chis Escudero as presiding officer. At natanong din to kay Attorney Tongol bakit hindi nagkabotohan kasi sabi niya under the rules yung presiding officer ang dapat pwedeng mag-rule ang presiding officer imbis na ibato sa senator judges para pagbotohan at magkakaroon lang ng botohan kung merong mag-appeal at walang nag-appeal ng ruling niya kahapon. So anong dapat bantayan dito? May dalawang posibilidad ito kung pabor ka sa nakuha yung ruling in favor of the subpoena. So maaaring sabihin na victory ito para sa prosecution and defeat for the defense. Pero as far as I'm concerned, ako expected ko na igagrant tong subpoena ito kasi for better or for worse, baka parang maging itong envelope issue doon kay impeachment ni President Erap. Baka masyadong mahalaga tong issue na to para i-deny yung subpoena at pag dineny yung subpoena, baka gawing parang second envelope issue. 'Di ba? Parang ang dating is pinagtatakpan ng Senado si VP Sara. So para sa akin, ang expectation ko talaga, i-grant yung motion for issuance of subpoena. Pero ang mahalaga dito, like na-mention ko, is bakit hindi nagbotohan? Kung pabor ka sa defense or pabor ka doon sa mga umuusig laban sa prosecution or doon sa mga umuusig laban kay VP Sara, pwede mo tignan ito in a bad light Kasi ibig sabihin, hindi mo alam kung sino talagang kumakampi sa'yo. Kasi malamang yan, hindi naman 22 or 21 senators ang pabor dito sa motion Pero by not having a vote and seeing how each senator voted, hindi mo alam kung sino yung panig sa'yo, sinong hindi. And ganun din para sa defense. Hindi mo alam kung sino yung panig sa'yo, maliban na lang doon sa magkapatid na Cayetano dahil nagsalita sila, hindi mo alam sino yung kalaban mo. So, merong pros and cons yan. Kasi kung nagbibilang ka or nagbibilang ka for yung final verdict, dahil walang botohan kahapon, wala kang idea kung saan yung leaning ng bawat senador. Opo, at kahapon, ang depensa hiningi po yung original copy ng desisyon. Nakikita niyo po ba na dudulog sila sa Korte Suprema at kukwestiyonin itong naging hatol ng presiding officer?
Hindi natin alam kung hindi ko pa alam kung anong balak nilang gawin diyan. Tingin ko kasi may nagsabi ng isang abogado a few days ago na parang the Supreme Court is not where you go if you're in a hurry. Kasi baka hindi aksyonan agad eh. So baka hindi ito yung panahon or pagkakataon na iakyat to sa Supreme Court. Pwede nilang gawin 'yon pero hindi natin maasahan na sasagutin agad 'yan ng Supreme Court. So, yun ang problema doon. Ang tingin kong siguro kung meron silang gagawin, siguro ang dapat gawin is baka magandang mag-motion sila sa presiding officer sa Senate Impeachment Court na magkaroon ng guidelines yung pag-release nitong financial record sa prosecution and defense para ang lalabas lang sa publiko is yung relevant lamang. Kasi kapag linabas ito ng buong buo at itong prosecution binunatlat to para makita ng lahat kahit hindi naman relevant lahat, mahirap nang i-undo yung damage nun eh. Kumbaga it's hard to put the genie back in the bottle. 'Di ba? So baka ang angkop na gawin ng defense is magpasa sila ng isang motion na gumawa ng guidelines ang presiding officer kung paano gagamitin itong mga financial records na ito. Halimbawa, ang isang magandang suggestion siguro is imbis na ibigay ng buo sa prosecution at defense itong financial records to respect the privacy of the respondent and her husband, and also to make sure that the financial records are not used as a tool to just oppress them and to damage their reputations. Baka maganda na in-camera inspection lang or in-person on-site inspection lang ang papayagan. So pwedeng payagan yung prosecution at defense na i-inspect itong records na to. Hindi sila bibigyan ng kopya, pupunta lang sila sa isang kwarto sa Senate para aralin ito. Tapos kung ano yung kailangan nilang para sa ebidensya, humingi sila ng permiso sa presiding officer kung pwede nilang ilabas yon. Tingin ko magandang protection yan para sa defense. Opo, umaabot ng 2 dekada ata ng mga records ang ipapasubpina po, attorney. Sa tingin niyo po, paglabag o tumalima pa rin ito doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives, kung saan kabilang doon yung hinimay yung due process principle, no, sa number 6. Sinasabi nga dito na dapat any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Attorney, ano masasabi niyo po? Well, lininaw naman ng presiding officer na pinapayagan nila yung pag-inspect ng records ni VP Sara sa mga panahong hindi pa siya vice president para lang mag-establish ng baseline. Hindi para madagdagan ng impeachable offenses, kundi para lang magbigay ng baseline para masiyasat na itong taon na to nung mayor siya or vice mayor pa lang siya, ganito yung financial capacity niya or ito yung mga ari-arian niya, pero nung naging vice president siya, ganito na. So yun ang pinayagan ng Senate Impeachment Court. Pero in terms of due process in general, tama yung sinasabi ni Attorney Michael Poa eh. Kung tutuusin, itong paggamit nitong AMLA records, bank records, BIR records at this stage of the proceedings, talagang may due process violation. Kasi tama siya, hindi pwede yung mag-aakusa ka tapos tsaka ka na mag-aanap ng ebidensya, which is what the prosecution is doing here. So tama siya, and on that basis, theoretically, pwede talagang i-void lahat
itong impeachment proceedings na ito. Pero yun nga, um, last week or 2 weeks ago ko pa sinabi, ang expectation ko talaga is i-grant itong motion na ito because kahit na technically violation siya of due process, it's too important to the case of the prosecution. And parang as a general accountability tool for the Senate to deny it. So nandito na tayo, nandiyan na tayo, 'di ba? Pwede silang tumakbo ng Supreme Court of course at any time. Pero since nandito na tayo sa situation na to, ang tingin kong dapat gawin is gumawa ng hakbang yung defense before the Senate Impeachment Court to try to provide guidelines para hindi naman ganon kadehado si VP Sara. Opo, at dahil nga almost 2 dekada more or less po itong mga records na ito, nakikita niyo po ba na mas mahaba pa sa original na plano yung impeachment trial days po nitong dyan sa impeachment court? Tingin ko hindi naman kasi as we're speaking, I think the original trial dates reserved for the entire impeachment is 90 days. Tapos nakita naman natin na mukhang baka hindi umabot ng 90 days kasi ito palang prosecution. Nung nag-reserve sila ng trial dates, may pasobra kasi nag-atras sila ng mga witnesses, ano. Pero going into your specific question, that's why it's better kung merong guidelines sa paggamit itong financial records na ito. Yung kumbaga naka-executive session muna sila, ang prosecution, defense at ang presiding officer to determine kung ano yung pwede gamitin, ano yung pwedeng hindi para hindi din ganun katagal, hindi masayang yung oras ng Senate Impeachment Court. Opo. Attorney, magandang hapon po. Si Jade po. Doon sa issue ng fishing expedition, nakumbinsi ba kayo doon sa sinabi ng prosecution? Sinasabing wala namang fishing expedition dahil pinagbatayan lamang nila yung ebidensya, kumbaga, na nakuha nila mula doon sa kanilang unang pagdinig dyan sa Kamara mula sa AMLC. Well, yung pagkuha kasi nila ng AMLC records, wala yun sa batas eh. Actually, wala namang exception dun for the House Justice Committee to get those records. So, at pangalawa, 'di ba? Hindi nga yun kasama dun sa impeachment complaints na dinidinig nila. Sila lang ang nagdagdag noon. So, yun ang punto ni Attorney Poa, 'di ba? Fishing expedition to because nag-file ng kaso nang walang attachments ng kahit isang financial records tapos tsaka lang naghanap nung nakafile na sa House Justice Committee. So fishing expedition talaga. Hindi ba? Pero ano kasi yan kumbaga ang totoo niyan, may shortcutting of the process ang ginawa kasi itong AMLAC records, meron naman yung may tamang proseso para gamitin yan. So kung one of the ways could have been for the AMLAC to investigate, tapos based on their findings, they will kunyari forward it to the ombudsman, tapos the ombudsman will, based on the findings of the AMLAC, will endorse an impeachment complaint sa House of Representatives. Yun yung tamang proseso eh. Pero skinip nila yun diniretso na lang sa House of Representatives, walang attachments, tapos pinasampi na nila. So yun yung maling proseso. So yun yung issue ngayon, 'di ba? Parang kung tutuusin, meron talagang violation of due process. Pero on the other hand, kapag hindi naman nila grinant itong motion, baka pulaan naman yung Senate na pinoprotektahan nyo pinagtatakpan nyo si VP Sara. So tama ang defense, dapat a fishing expedition to, dapat void itong pagdinig ukol sa financial records, pero yun na yung ruling ng Senate Impeachment Court and unless i-reverse sila ng Supreme Court, final na yan. So nandun na tayo, so doon tayo dapat mag-concentrate paano
natin, kunyari bilang mga, syempre, in this proceedings, as one of the lawyers for the Vice President, but not for this impeachment case, syempre we're rooting for the defense, di ba? Ang sa akin is the defense should focus now on limiting the damage that can be inflicted by this ruling. Opo, at hindi po nasama doon yung mga foreign deposits kung hindi ako nagkakamali, attorney, sa mga susuriin dahil yan ay wala naman daw sapat na proof yung prosecution para kunin po ang kopya na yon. Pero maraming pong nagsasabi na baka daw inilipat sa foreign accounts, no, ng pangalawang Pangulo. Paano po ninyo tutugunan yung mga ganyan pong argumento? Ay, yun talaga po yung batas eh. Yun ang batas, and wala talagang exemption even for impeachment ang foreign currency deposits. And nangyari na po yan sa Corona impeachment. Trinay isampina ng Senate Impeachment Court yung foreign currency accounts ni Chief Justice Corona noon, and ang ruling ng Supreme Court, nag-issue ng temporary restraining order or TRO yung Supreme Court noon dahil nga walang ganong exception for foreign currency deposit accounts. So, ganon talaga ang batas natin. Kaya dapat dumaan, kung kunyari, kung meron silang gustong imbestigahan dyan, gawin nila yung tamang proseso dyan, hindi itong shortcut through the impeachment. Opo, at si Senator Senator Judge Robin Padilla, may panawagan nga dahil nga binigyan o inaprubahan na yung subpoena para doon sa financial records. Why not daw na buksan ang bank records ng lahat ng mga politiko sa Pilipinas? Gaano ho kalaking possibility po yung ganong panukalat ng Senator Judge Robin Padilla, attorney, para po sa inyo? Eh, syempre, hindi mangyayari yan. Kasi haharangan yun ng lahat ng politiko, hindi ba? Or karamihan ng politiko natin, haharangin yan. Dahil syempre, yun nga ang nakakalungkot eh. Kasi naiintindihan natin na ang impeachment, mekanismo yan for accountability para panagutin yung mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Naiintindihan natin yan. At dahil nga yun ang purpose niya, paminsan pwede mong i-relax yung rules or laws para ma-achieve yung objective nito. Pero ang nasasagasaan dito, si VP Sara, na sa aking pagkakilala sa kanya, hindi naman siya yung tipong tao na dapat tina-target ng mga ganito. Mas maraming politiko, may mga senador, congressman, at mga miyembro ng executive department na mas dapat kinikilatis ang mga bank accounts, hindi si VP Sara. So yun yung unfair dito. Yun ang hindi patas sa mga nangyayari sa ngayon. Opo. Sa ganito ho bang mga pagdinig itong trial na ito, attorney, sa impeachment trial, kailangan ho ba talagang may proof beyond reasonable doubt o kailangan lang maging clear and convincing lang yung magiging ebidensya para po ma-convict ang isang akusado? Kaya hindi kailangan ng proof beyond reasonable doubt kasi that's a standard of evidence required only for criminal cases. This is not a criminal case. Ang penalty lang nito is removal from office and permanent disqualification from holding government or public office. So hindi siya criminal in nature. So nabanggit na ni Senator Escudero from the start of the proceedings na the evidence required is just clear and convincing. So yun ang susundin nilang standard of evidence.